Ang bidyong ito mga soy ay tungkol kay Holy Father na kung saan sinisisi siya ngayon sa TikTok. Siya daw ang may kasalanan kung bakit siya iniwan ng kanyang pamilya o asawa niya, no? Ano ginawa mo? Hinayaan mo kasi mas focus ka sa stream ko sa pamilya. Alam mo ba para saan itong ginagawa ko? Ito pag-i-stream na to. Holy Mother. Para to sa kanila, hindi to para sa akin. Para meron silang makain, para meron siyang bansa na gustong mapuntahan, para meron siyang mabili pag may gusto siyang ipabili. Okay? Hindi to para sa akin. Ano ba binili ko sa sarili ko except dun sa Mustang? Kasi sabi dun sa mga comment, panay daw siya trabaho at napapabayaan na raw niya yung pamilya niya at wala daw siyang oras. Isa itong tipikal na problema madalas na kinakaharap ng mga lalaking kagaya natin na lagi nagsusumikap at talaga namang todo grind para mabigyan ng magandang buhay yung mga mahal natin. Dito hindi nagkakaroon ng pangunawa yung ibang mga tao. Akala nila gusto nating mga lalaki ang maging busy palagi. Ang hindi nila alam kung tayo papipiliin kung pwede lang mag-relax tayo habang nagpapakasarap at naggagala with our family, syempre mas pipiliin natin yun. Kaso hindi pwede mga soy ko. Bakit? Kasi ang pagre-relax may kabayaran sa dulo. Okay? Alam mo ba magkano ang gatas ng mga anak namin? $4,000 every 3 to 5 days. Huwag ka magtakat-takat-takat. Huwag kang ano te. Diyos mio naman itong mga ano na to, no? Sa tingin nyo para sa sarili ko itong ginagawa ko? Para to sa kanila, te. Kapag masyado ka nag-relax at iniwasan mo magtrabaho, anong kapalit nun? Liliit yung pera mo. Kapag lumiit naman yung pera mo, hindi mo mabibili yung gusto nila. Kapag hindi mo naman nabili yung gusto ng babae, maiinis na naman sila sa'yo. So saan ba tayo lulugar? Okay? Hindi madaling maibalance ang karera at pamilya, sabi ko sa inyo. Yan ang isa sa pinakamahirap balansehin talaga. Kapag malaki ang kinikita mo, mas lumiliit yung oras mo sa pamilya. Bibihira lang yung mga taong malaki ang kinikita at the same time, sobrang dami pa ring oras sa pamilya. Sobrang bihira yun. Kung madali lang gawin yun, sana lahat ng lalaki ginawa na yun. Kaso hindi. Makikita ninyo sa video na yon na kung saan si Holy Father kahit na pabiro niya itong sinasabi, mararamdaman mo na real talk at galing sa puso yung sinasabi niya talaga na Alam mo ba para saan itong ginagawa ko? Ito pag-i-stream na to. Holy Mother. Para to sa kanila, hindi to para sa akin. kaya naman ako nagsusumikap talaga para sa pamilya ko lahat ito. Kung busy man ako, pasensya na kayo. Masyado ko kayong mahal. Masyado ko kayong gustong bigyan ng magandang future. Kaya wala akong gaanong oras. Pero I'm pretty sure sa bahay yan nagla-livestream. Okay, so marami pa rin siyang time na maibibigay kahit papano, nandyan lang siya, katokin nyo lang siya sa kwarto, di ba? Sa part na to, bakit hirap na hirap unawain nung ibang mga babae? Hindi lahat yung ibang mga babae hirap na hirap unawain ito. Baka gusto mo i-full vlog ko yung bahay na binili ko para sa kanila. Baka gusto mo. Baka insta ko sa'yo ano ang mga binabayaran ko kada araw, kada buwan para sa kanila. Alam mo ba yun, te? Hindi ka papakainin ng pagmamahal mo, te. Tandaan mo yan. Pag wala na kayong makain, maghanap ka ng trabaho, hindi ibang lalaki, okay? Huwag niyo kong inaano-ano. Huwag niyo kong kinukupal, boy. Mas kupal ako kung kinupal niyo ako tarantado. Laging tatandaan, pag kulang ang binibigay ng partner, maghanap ng trabaho, hindi ng ibang partner, ha? Move on! Lagi ka nang gugulo kasi. Nakausad na yung tao eh. Dami-dami ko ng babae at kaibigan eh. Tapos, guguluhin niyo ako? Huwag tayo nagugulo. Mag-aasawa sila ng may tira, mag-aasawa sila ng may bitaw, may pera.
Tapos magrereklamo sila kung bakit nagtatrabaho ito. Lahat ho ng mapepera, 6-digit income, most of them, yung mga lalaking yon, mga girls, makinig kayo, is sobrang busy talaga. Tatapatin ko na kayo hindi kami nagde-day off. Yung day off, hindi uso sa amin yon. Bahala na kung kailan kami magre-relax. Ganon ang utak namin. Kung gusto mong umabot sa 6-digit monthly income, sabi ko sa inyo, tanggalin mo sa utak mo yung day off. Rat-rat talaga. Banat, consistency. Yan ang nagbibigay ng 6-digit monthly income. Kung gusto mo ng milyones isang buwan, ibang laro na yon. Mas lalong hindi kakayanin ng utak mo yung kung puro day off yun nasa utak mo. Yan ang number 1 na dapat nyo matutunan mga soy. Walang day off. Magpapahinga ka din pero hindi yan lagi nakaschedule every week. Yung relax namin sa isang buwan random. Kung kailan may mabakante doon kami magre-relax, ganun lang yun. Pero hindi palaging every week, 2 days, day off. Alay nako, pantamad yan. Tatapatin ko na kayo lahat na may day off ng 2 days a week. Tapos nagre-relax kayo sa 2 days na yon at hindi kayo nag-iisip kung paano makatakas sa rat race. Huwag ka nang umasa magkaka 6-digit monthly income ka. Suntok sa buwan yan, sabi ko sa'yo. Lahat ng mga nagtatrabaho ng 5 days a week, tapos 2 araw yung day off, makinig ka mabuti. Kung gusto mo magkaroon ng 6-digit monthly income, real talk to na ayaw sabihin sa inyo ng ibang mga paldo. Yung 2 araw na day off mo, trabahuhin mo para maghasa ng skill mo. Trabahuhin mo para mag-build ng personal brand mo. Trabahuhin mo yung 2 days mo para magdagdag ng knowledge sa utak mo. Kasi naniniwala si Soy Sadao na the more you learn, the more you earn. Ganyan ho talaga ang laro ng 6-digit monthly income. Kung hindi ka naniniwala sa akin at kung hindi ka nakikinig sa amin, kanino ka makikinig? Sa kapwa empleyado mo, sa kapwa katrabaho mo na sumasahod din ng 20-30. There's nothing wrong with that. Walang problema kung panatag ka na sa 20 mil, 30 mil. Okay lang yan. Pero kung ikaw ay may utak na gusto mo mag 6-digit monthly income, makinig ka sa akin. Tanggalin mo sa utak mo yung day off. Tanggalin mo yan. Wala kang karapatan mag-relax hanggat hindi mo naaabot yung gusto mo. Kailangan mo talagang pagbayaran, kailangan magsakripisyo. Yung nangyari kay Holy Father kasama sa proseso, kung hindi na maiintindihan ng mga tao yung ginagawa mong grind, hindi sila karapat dapat sa'yo. Real talk yan. Isa pa sa napapansin ko, yung mga babaeng nag-cheat, ito sa general na to sa pangkalahatan na to kapag nag-cheat ang babae, una niyang sisitahin is yung mga hindi mo maibigay. Gaya ng wala ka na raw time, hindi mo na siya na-date, hindi mo na raw siya na-surprise. Leche, nag-cheat ka na kasi. Kayo mga babae to sa lahat to nag-cheat na kasi kayo kaya nyo nasasabi yan. Hindi na kasi kayo masaya. Pero hindi naman talaga yan ang problema. Busy na yung sinamahan mong mayaman umpisa pa lang. Busy na talaga yung tanggap mo yon. Sadyang ngayon nire-reject mo na kasi nang loloko ka na. Tandaan ninyo, ilang beses nyo ito makikita sa babae. Pag ang babae nag-cheat, yung magandang bahay ninyo na malapalasyo, tatawagin niya yon na hell. Tatawagin niya yon na isang malaking kulungan. Ganun yun. Lahat ng positive at masaya, gagawin niyang negative at dilub. Okay, gets mo? Kung dati binibigyan mo siya, let's say, ng mga regalo, nagkakos ng 5K, 10K, let's say, ganyan, every month, nagre-regalo ka ng ganun, paldo ka Okay? Ngayon, kapag na-cheese dog na siya ng iba, tatawagin niya na yung regalo na yun, sulsol. Panay sulsol ka lang naman, panay suhol ka lang naman sa akin Dinadaan mo lang ako lagi sa ganyan, di naman yan ang gusto ko O diba, lahat pamasamain niya. Yung magandang bahay ninyo, tatawagin niyang kinakatulong mo daw siya doon. Samantala dati, nung love na love ka niya at hindi siya nag-cheese dog ng iba, hindi pangangatulong ang tawag niya doon, pinagsisilbihan ka niya kasi love ka niya. Pero after niya ma-cheese dog, itatranslate niya sa salitang kinakatulong mo ko, inaalila mo ko, abusado ka. Ganon kabilis mag-translate. Why? Kasi ang mga babae, emotion ang pinapagana. Masama ba sila? No. Yun lang talaga yung nature nila at naiintindihan dapat natin itong mga lalaki. Upang hindi tayo mapahamak. Ang daming mga mayayaman na lalaki, ang daming influencer, content creator na mga lalaki, napapabagsak ng hindi kasi nila alam yung women nature. Again, ulitin ko, masama ba mga babae dahil ganun sila mag-isip? Hindi. Sadyang nature lang kasi talaga yon na maghanap na mas the best palagi. Maaring mas the best ka sa pera ng lalaking pinalit sa'yo, but pwede rin kasi mas the best siya dahil mas magaling siya mambola. Mas the best siya dahil mas confident siya. Mas the best siya dahil mas matangkad siya sa'yo. Pwede rin yun. Hindi lang lagi monetarily ang usapan. So, balik kay Holy Father, maraming makakaintindi na ito mga kalalakihan. Huwag kayong makinig na mali yung pagiging busy ninyo. Pagpatuloy lang ninyo yung pangarap ninyo hanggang maging secured na kayo sa pera ninyo. Saka kayo
maglaan ng maraming oras sa pamilya ninyo at mahal ninyo. Kung tunay kang mahal ng babae, maiintindihan niya dapat yan. At kung tunay na matalino ang isang babae, mauunawaan niya dapat yan. Ngayon kung hindi niya magets yan, hahanapan ka niya ng hindi mo kayang gawin o hahanapan ka niya ng wala sa'yo, ibig sabihin bonak yan. Stay cold.